Okay, kamusta po ang lahat ng ating mga kababayan, guys? O syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, well, pa-subscribe muna ako. Alam naman natin yung mga issue na kinaharap ngayon ng ating bansa, lalong-lalo na yung flood control anomaly o issue na kung saan hindi lang basta milyon, kundi bilyon-bilyong pera ang nanakaw mula sa ating mga bulsa. Yes po, kung ano man ang mga nawawalang pera sa kaban ng bayan, ito po ay sanhi ng korupsyon at may ambag tayo dito dahil tayo ay nagbabayad ng tax ngunit nananakaw ng iba't ibang mga politiko. Pero ang balita ngayon, syempre dalawa lang ang ngayon daw ang main mastermind diyan na base sa mga investigasyon, si Martin Romualdez, dating speaker Martin Romualdez, at ngayon na nasa ibang bansa, kasalukuyan nasa ibang bansa na si Zaldico. Pero sa haba-haba ng investigasyon, nasaan na si Zaldico? Hanggang ngayon hindi pa rin umuwi si Zaldico, pero ayon daw sa abogado ni Zaldico na gusto na daw umuwi ng kongresista. Pero ayun, hindi ba daw makauwi dahil natatakot daw siya sa kanyang seguridad. Yung unang pinauwi siya, nagpapagamot daw sa Amerika, ngayon naman daw na gusto na daw umuwi pero natatakot daw siya sa kanyang seguridad ayon daw sa abogado ni Zaldico. Pero ang tanong, di ba? Natatakot siya na umuwi dito sa Pilipinas pero natakot ba siya sa mga ipinaratang sa kanya na nagnakaw daw siya ng pera ng taong bayan? Marami mga Pilipino ang naniniwala na isa si Zaldico sa kumubra sa kaban ng bayan. Dahil ang kanyang mga lifestyle, mga eroplano, mga helicopter, yung iba't ibang mga kondo niya, bahay niya ang lalaki. Pero saan niya ba nakukuha ito? Well, sinasabing may business siya, pero hindi ka makakakuha at makakabili ng iba't ibang mga air asset na may helicopter na akala mo daig mo pa yung AFP. Saan galing ang pera na yon? Saan galing ang pera ng iba't ibang mga saan galing yung mga itinuturo ka? Okay? Saan galing yon? Imbento lang yun. Karamihan ng mga sangkot dito sa flood control anomaly ikaw ang tinuturo. Dalawang tinuturo diyan, si Martin Romualdez at si Zaldico. Naaalala nyo ba yung dating paulit-ulit na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bago pa pumutok ang flood control anomaly na ito ay lagi sinasabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang humahawak sa budget ng Pilipinas. 2 tao lang ang kumokontrol sa budget o pera ng Pilipinas. Si Zaldico at si Martin Romualdez. At ayun nga ang nangyari. Mabuti na lang si President Bongbong Marcos, siya mismo sa naglabas ng katotohanan during ng kanyang SONA na may malaking pera na nawawala sa kaban ng bayan at ito na nga ang flood control issue. At after nito, nag-resign si dating House Speaker Martin Romualdez. Pagka-resign niya, eto naman si Zaldico, hindi na bumalik. So, hindi tayo papayag ng mga Pilipino na ganun-ganun na lang yon. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanya lang turuan, ang dami ng mga pangalan na nabanggit at nadamay. Hindi natin alam kung totoo ba o hindi, pero huwag nyo kaming gawing bobong mga Pilipino kasi kailangan may managot dyan. Kasi mula sa taas hanggang sa baba, may mga nadamay na namang kontraktor, mayor, kongresista, minsan mga iba't ibang mga tao. Pera ng taong bayan yung pinaghati-hatian nyo. Pera namin yun, pinaghati-hatian nyo. Tapos ngayon, kanya-kanya na kayong pagtatakpan at yung iba hindi na umuwi, nasa ibang bansa na. Mabuti na lang ngayon ang Bureau of Immigration sa pakikipagtulungan ng DOJ ay naglabas sila ng lookout bulletin na kung saan hindi pwedeng lumabas ang mga high profile o mga individual. Isa na rin si Martin Romualdez, hindi siya makalabas ng bansa dahil sa investigasyon na ito. Pero ang tanong din, kailan ba uuwi si Zaldico?
Kung inosente ang isang tao at alam mo na wala kang ginagawang masama, kailangan mong magpaliwanag. Kailangan mong umuwi dito sa Pilipinas at kung ang iyong seguridad naman ang iyong inaalala, well, di ba madami kang pera? Kaya kang proteksyonan ng Senado at ng gobyerno. Yun nga lang, kung totoong guilty ka at totoong kumubra ka ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan, mahihirapan ka talagang umuwi. Dahil maraming mga Pilipino ang nanggigit-git sa galit kay Zaldico ngayon sa kasalukuyan. Dahil ano ang ginawa nyo ngayon sa pera ng taong bayan? Nakikita nyo, this week lang, nagkaroon ng bagyo sa Cebu at sa Visayas region. Nakita nyo kung paano sinalanta at binaha ang iba't ibang mga kabahayan. Sino sisisihin dito? Ayon sa governor ng Cebu, may 25 billion na flood control budget ang inilaan sa Cebu City, na kung saan isa ang Cebu ngayon sa pinakanasalanta ng bagyo at umabot hanggang bubong ang mga baha. Nasaan na ang flood control na pinagsasabi nyo? 25 billion. Akalain mo? Yung korupsyon na ginagawa nyo sa amin, dito sa Pilipinas, nararamdaman namin tuwing nagkakaroon ng kalamidad tulad ng bagyo. Pag nagkaroon naman ng lindol, maraming mga building ang gumuguho, mga iba't ibang establishment kasi nagkaroon din ng korupsyon. Pero in the end, ano mangyayari dito? Kaya nananawagan ng mga Pilipino na sana ituloy ang flood control project at umuwi po dito sa Pilipinas si Mr. Zaldico. Dahil kung gusto niya patunayan na inosente siya dito sa ating batas at hustisya ang hinahabol mo, well, dito ka humingi ng hustisya sa Pilipinas. Dahil marami ring mga Pilipino ngayon ang tila humihingi rin ng hustisya sa lahat ng korupsyon na ginawa ng iba't ibang mga politiko. Ang konsensya nasaan na? Ano na mangyayari? Kasi hindi kaming papayag ng mga politiko at hindi rin papayag ang mga ordinaryong mga Pilipino na after a couple of months ay walang mananagot dito. At ang pananagot lang, mga engineer, mga district engineer, mga kontrakto lang ang mananagot. Eh paano naman yung mga nasa taas? Paano? Mapoprotektahan ba yan? Okay? So kung hindi pa sinabi ni President Bongbong Marcos ito, hanggang kailan pa ang korupsyon na mangyayari? Mismo ang presidente na ang naglabas ng issue na ito. Tapos yung iba naman, isinisisi naman ngayon sa iba't ibang mga politiko yung nangyayari, kanya-kanya ng turuan. Kaya sana, okay? Paki-comment lang guys, mag-comment kayo dito kung ano ang dapat gawin sa mga kurakot ng mga politiko. Mag-comment kayo sa video na ito at i-share nyo ang video na ito. Dahil hindi ito po nakakatuwa na ikaw ang pinaka-tinuturo na mastermind, Zaldico, pero hindi ka makauwi-uwi sa Pilipinas. Nasaan ka? Tandaan mo, maraming mga Pilipino sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi ka makakapagtago. Kung gusto mo magpaliwanag at linisin ang iyong reputasyon, integridad at pangalan, umuwi ka ng Pilipinas. Dahil hindi ibang bansa ang maglilinis ng pangalan mo, kundi dito sa Pilipinas. Tandaan mo, habang nandito pa si Pangulong Bongbong Marcos, umuwi ka na. Dahil kung magkataon na sa 2028 ka pa magdedesisyon na umuwi at manalo bilang presidente, si Vice President Sara Duterte, well, kabahan ka na. Yun ang may papayo namin sa'yo. Okay? So, hanggang dito na lang ang vlog ko at maraming salamat po sa lahat ng aking mga followers. Mag-comment ka lang dito kung ano ang dapat gawin sa mga kurakot ng mga politiko. Maraming salamat. God bless everyone.